So, eto mga sangkay, for the first time, ang ating presidente ay nagsalita na po laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, may matinding pasabog mga sangkay. Okay, mga sangkay, eto, tingnan po natin. Kasi itong si PBBM, nagsalita na nga po tungkol kay PRRD. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano nga ba ang mayroon mga sangkay? Malalaman nyo po ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, eto po yung balita. Ang presidente ng Pilipinas ay nagsalita na po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol po ito mga sangkay sa flood control corruption. Yung corruption sa DPWH. Actually, may napanood pa ako dyan na video mga sangkay. Si PRRD po mismo ang nagsiwalat noon pero wala po siyang ginawa mga sangkay na pagpapakulong. And I don't know why. So ngayon ito, pakinggan po natin. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So I guess that was left up to me to do. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. Okay, so the more na sila naghahalungkat, mas nakakakita po sila ng mga kalokohan. At dito nakita daw po niya mga sangkay na hindi lamang sa panahon niya, kundi sa iba pang mga termino ng mga naging pangulo. At ako naman mga sangkay, hindi na po ako nagtataka dyan kasi Pilipinas to. Guys, alam po natin yan na parang normal lang ang korupsyon ng mga buhaya. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. Grabe. And 2018. so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, President Duterte acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Wala daw pong nangyari. Which is, ako mga sangkay, ako, yung nakita ko din po doon, yun din po yung tanong ko dyan eh, bakit wala pong ginawa ang Duterte administration? Ako, hindi po ako hater, no? Hindi po ako hater sa mga Duterte, mga sangkay, hindi po katulad ng ibang mga supporters ng administration. Ako, pro-government ako mga sangkay, pero hindi po ako tulad ng iba na masyadong panatiko. But this is my question, no? Bakit po walang ginawa sila PRRD noon? I mean, yung pagpapakulong. Yun ang main point natin. Bakit wala pong pinakulong na mga malalaking isda like senador, mga kongresista, mga DPWH officials? Wala eh. Kahit mag-research kayo, wala. Mga sangkay, kahit si Belica. Ang lagi din sinasabi ni Belica, marami silang kinasuhan. O marami kayong kinasuhan. Ang tanong, may napakulong ba kayo? Ang sagot naman niya dyan, hindi naman kami ang hindi naman kami ang Sandigan Bayan, hindi naman kami ang ombudsman. Laging ginaganon. Well, palusot na lang po yun. Pero yun pa rin ang punto. Napakulong nga po nila sa dilema. Bakit hindi nila napakulong yung mga korap? Diba?
having acknowledged it, did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, I mean, you're all experienced journalists. You know this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Legit yun, mga sangkay. Mga walang hiya talaga yung mga korap na yan. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. Biruin nyo, mga sangkay, kahit kapitan, kahit sa barangay level may korupsyon. Mantakin nyo yan. Kumikita sila sa mga project. Kumbaga yung kalakaran ng politika, ng korupsyon sa Pilipinas, pagdating sa mga projects, natural na po yan dahil po sa sistema. Yun ang sinasabi ni PBBM, mga sangkay. That's the hardest part to change. Yun daw po sila nahihirapan, yung attitude ng mga politiko na parang normal na lamang po yung mangurap sa kanila. Hindi na po sila nakakaramdam ng hiya at kapal ng mukha. The culture of Culture, within correct. government, where to take they put all kinds of nice words, rebate, kickback yan. Correct. Kickback yan. Wala na. Pinanipis lang nila yung salita, pero kickback talaga yan. Ang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Meron silang share doon sa ganagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Actually, mga sangkay, may mga nagsasabi po na, Mr. President, hindi ikaw nag-expose niyan. Ang nag-expose niyan ay yung Mother Nature. Guys, hindi ako naniniwala na gano'n. Ang klaseng naratibo na ganyan is parang politics, no? Politika lang, pamumulitika. Pero kahit po anong baha yan, mga sangkay, kayang pagtakpan yan ng maraming leader ng ating bansa kung wala pong magsasalita. No? Kaya nilang sabihin na, okay, gagawan natin ng aksyon yan. Tapos baha na naman. Okay, sige, gawan ulit natin ng aksyon yan. Mukhang may problema. Kaya nilang ganun yun yan. Mga sangkay, ganyan eh. No? Trabahuin ng ganyan lang. Pero si BBM, may bang ginawa? Talagang inaksyonan niya. Medyo, ito lang ang comment ko, medyo mabagal lang po talaga. Kasi pagdating sa judicial system po natin at pagdating po, tingnan nyo, maraming mga kongresista ang hindi pa rin po nakakasuhan up to now. Why? Anong meron? Siyempre, malakas ang kapit sa pera at malakas ang kapit sa kapangyarihan. At pagdating po sa mga kapit sa gobyerno. Kaya hindi po sila mapakulong. Bakit ang mga nakaraamba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Exactly. Di ba? That makes absolutely no sense. So, Mr. President, selective justice. I'm sorry? Selective justice. What about selective justice? Pinipili lang daw yung mga kinakasuhan, yung mga niimbestigahan.
No, from the time that we formed the independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And we'll continue to do that. Actually, kahit nga po ngayon si Romualdez, di ba? Dinudot-dot na rin po ng presidente natin. Eh, hindi siya nagsasalita, mga sangkay. Pero yung galaw ng ombudsman, di ba? Si Romualdez ang dinutumbok na mastermind. So, ayan, mga sangkay. Ito po yung banatip presidente kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo pahapyaw lang, mga sangkay, no? Pero mabigat eh. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.